Okay guys, meron tayong service dito na Hanabishi bottom load dispenser. So ang problema nito guys, nagbi-blink yung sa cold area. Then hindi na siya lumalamig, no? Kaya nagbi-blink siya. So usually guys, yung mga itong bottom load, ang laging naging problema kasi nito ay yung kanyang mga sensor, no? Kasi nga ito po ay electronics na. So mayroon itong mga sensor guys, no, sa lamig at saka sa init, no. So kung alin diyan ang hindi gumagana, sample sa lamig, so yung sa lamig yung palitan nyo. So tulad nito guys, pinalitan natin to ng sensor, no. So ito po yung sensor na luma guys, ito. Ayan, nakabaon yan sa ilalim, kinat natin, yan. So yun po yung original na nakalagay dyan. So ito na yung pinalit natin, luma. Ito yung bagong pinalit, no. So dito natin siya guys nilagay, ayan, no. Inopera lang natin to guys dito sa may styro. Tapos dyan lang natin siya siniksik, ayan, no. Ayan, tapos ibalik natin yung styro, no. So ganoon lang po, no, ang pagkakabit niyan. Yun po ay kadalasan nangyayari yan sa mga ganitong brand, ay nagbi-blink lang, no. Sa mga Tyler kasi naglalabas siya ng error, E2 error. Dito naman sa Hanabishi nagbi-blink lang tapos hindi na siya lumalamig. So ito yung lagi ang problema. So ang sukat niyan guys ng sensor na yan ay 8 kilo ohms, no. So yun po yung sukat niyan. So kung kailangan nyo guys ng sensor ng water dispenser bottom load, available yan sa amin. Message lang po kayo, no. So marami tayong stock niyan ng sensor na yan, no. So yan po ay pang bottom load, no. So universal yan guys, pwede yan sa lahat ng brand. Yung ganong sensor, pwede sa Tyler, Hanabishi, Toshiba, no, pwede yan. So yun. So ito guys, working na ito. Gumana-gana na yan kasi nga bago natin na videohan na ipalit na natin yung sensor, no. So kanina guys, nagbi-blink lang yan yung kulay blue. So yun. So ganun lang guys ang pagkabit ng sensor. I-opera nyo lang sa styro, tapos idikit nyo lang siya doon sa stainless. Yan. Then gagana na yan. Okay, thank you.